Jericho Rosales, tinawag na best partner si Janine Gutierrez. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang mga bida ng Love Wonderfields na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez ay nag-enjoy sa kanilang Japan trip. Sa kanyang pinakabagong vlog, ibinahagi ni Gutierrez na bukod sa pagtatangkilik sa ramen, stick ice cream at marami pang iba, nagpunta rin sila upang tuklasin ang sikat na tourist spot na Mount Fuji. Sa vlog, pinuri ni Rosales si Gutierrez na inilarawan niya bilang the best travel partner sa pagpili ng pinakamagandang lugar na makakainan. Narito ako dahil gusto kong ipaalam sa lahat kung gaano kahanga-hanga sa paghahanap ng mga restaurant. Like so fast, so kumain kami sa napakaraming restaurant and I am guesting on her channel just for fun. Kaya lang, ang sabi ni Rosales, sinamahan ni Rosales si Gutierrez na dumalo noong 2024 Tokyo International Film Festival para sa kanyang pelikulang Pantos Mia. Sina Rosales at Gutierrez ay gumanap bilang mag-asawa sa hit serye ng ABS-CBN na Love Wonderfields kasama si Jody Santa Maria bilang pangunahing aktres. Nitong Agosto, inamin ni Rosales na nagde-date sila ni Gutierrez. Hindi raw niya inaasahan na muling makakahanap ng pag-ibig. At sa kabilang banda, OMG, napakabilis. Alden Richards puts ring on Catherine Bernardo. Plano na magpakasal next year. Pagkatapos ng media conference, umupo ang lead star ng Hello Love Again na sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa ABS-CBN News para sa isang Q&A game na may lie detector test. Una, tinanong namin si Richard kung sa tingin niya ay Hello Love Goodbye ang una at huling beses na makakatrabaho niya si Bernardo. Sinabi niya oo, kasi work namin akala ko last na yun. Pangalawa, tinanong namin si Bernardo kung totoo ba siyang gumawa ng ilang string para gawing official soundtrack ng kanilang pelikula Ang Palagi. Isang matunog na yes ng sagot ng kapamilya aktres. Alden Richards and Catherine Bernardo, very deep connections are beyond friendship. She said, ginamit ko yung friendship card ko. That song, di-release palagi. Naging sobrang gusto ko siya na OPM song. Gustong gusto ko yung kanta na yon. Tapos last few days in Canada, nag-post si KZ Andingan. Nagagawa sila ng different version this time with Kissy. Pag uwi ko dito, nirelease nila yun. Sabi ko lang ang perfect. Meant to be. Nag-release sila ng duet version. Tapos it's like the life of Ethan and Joy. Their love story. And parang sobrang bagay lang siya. Pangatlo, tinanong namin si Bernardo kung si Richard ba ang cute na batang lalaki na may puting jacket na makapal ang accent. Para sa konteksto, ilang araw na ang nakalipas ay nag-upload si Catherine ng maikling video na TikTok gamit ang isang clip hit na kanta ni Sabrina Carpenter na Bitching na may linyang sino ang cute na batang lalaki na may puting jacket at makapal na accent. Sa video, makikitang hinihila ni Bernardo ang kamay ng isang lalaki na nakasuot ng puting jacket. Mabilis na itinuro ng mga tagahanga na may mga mata ng agila at pinapalagay na ito ay kamay ni Richards. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang behind the scenes video TikTok video ni Bernardo na nagpapakita sa braso ng iyon ang kanyang road manager na si Arlie at hindi si Richard. We seek for her explanation and she said, si Kuya Arlie yun. Ang tagal ko na kasing hindi nag-TikTok. Nasa tipping kami noon para sa All Out Sundays. Jacket ni Tisoy Richards. Ano ba yung video na mabilis na arty-arty lang? Kaya lang hiniram ko yung jacket niya sa dressing room. Lastly, tinanong namin si Richard kung totoo bang niregaluhan niya si Bernardo ng singsing. Ang aktor na nakangiting pabalik sa kanyang leading lady ay pinanindigan at kinumpirma. Ipinaliwanag niya na hindi ito para sa karawan ni Bernardo, ngunit ito ay matapos silang dumating mula sa isang party ng kanilang kaibigan. We came from a party of a friend. Tapos the next day, nag-message lang sa akin sikat na she lost her ring. She said, nilina din ito na ito ay isang health ring na natutulong sa kanyang pagtulog. At habang sa kabilang balita naman, Beauty Gonzales hindi na nakaramdam ng insecurity sa relasyon. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda Kamakilan, ibinahagi ni Beauty Gonzales ang kanyang mga nararamdaman patungkol sa insecurity sa kanyang naranasan. Ayon sa actress, kung siya man ay nakaramdam ng insecurity, hindi ito nauugnay sa relasyon nila ng kanyang asawang si Norman Crisologo, kundi sa kanyang sarili. More on myself, ani pa ni Beauty. Ang dami kong insecurity but not on the relationship with Norman. Nababawas-bawasan na, thanks to Norman. Grabe yung support na ibinibigay niya sa akin. Ipinakita ni Beauty ang kanyang pagpapalaga sa walang sawang suporta at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Norman. Ayon sa kanya,
Ang pagkakaroon ng asawa na lubos ang pagtatangkilik at pag-unawa sa kanya ay malaking tulong upang matanggal ang mga insecurities sa kanilang relasyon at sa kanyang sarili. Napag-usapan din nila ni Boy Abunda ang malaking agwat sa edad nila ni Norman. Ngunit ayon kay Beauty, ang edad ay hindi naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Bagkus ay nakikita niyang isang malaking biyaya ang kanilang pagtatagpo sa tamang panahon sa buhay ni Beauty. Ibinahagi ni Beauty na ang kanilang relasyon ay hindi perpekto pero natutunan nilang magtulungan at magbigay ng suporta sa isa't isa upang malampasan ang mga pagsubok. Ang mga insecurities na naramdaman ni Beauty ay mas nauukol sa kanyang sariling pagpapahalaga at hindi sa anumang aspeto ng kanilang pagsasama. Ayon pa sa kanya, ang mga insecurities ay natural na bahagi ng bawat tao. Ngunit ang pagkakaroon ng partner na katulad ni Norman ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya ay isang malaking tulong upang mapabuti ang kanyang sarili matapos ang mga taon ng pagsasama at mga pagsubok. Natutunan din ni Beauty kung paano tanggapin ang kanyang sarili at maging mas komportable sa kanyang relasyon. Ang pagmamahal at pagtangkilik ni Norman ay isang mahalagang aspeto sa kanya. Patuloy na pagdalo bilang isang tao at bilang isang asawa. Dito rin ipinaliwanag ni Beauty na sa kabila ng mga insecurities, ang kanilang relasyon ay hindi nasisira at patuloy na tumatatag sa bawat araw. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pagiging open ni Beauty tungkol sa kanyang insecurities ay nagpapakita ng kanyang pagiging tunay at tapat, hindi lang sa kanyang asawa kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta at taga-panood. Ang pag-amin na ang mga insecurities ay bahagi ng pagiging tao ay isang paalala na hindi natin kailangang maging perfect upang maging masaya at matagumpay sa mga relasyon. Ang mahalaga ay patuloy na pag-unawa at pagmamahal ng bawat isa sa atin. At sa kabilang naman, Khalil Ramos hosts birthday party sa lubong for GF Gabby Garcia. Hindi sinayang ni Khalil Ramos ang pagkakataong guluhin ang unang sandali ng kaarawan ni Gabby Garcia sa kanyang tabi. Sa Instagram stories, ibinahagi ni Khalil ang isang video ng kanyang girlfriend na umiiyak sa tuwa nang makatanggap siya ng napakalaking bouquet ng bulaklak at pinalamutian ng mga fairy lights sa bahay. Maligayang kaarawan, mahal ko. Isinulat niya, mahal kita. Sa susunod na slide, ibinahagi ni Khalil ang isang larawan ni Gabby na hawak-hawak ang kanyang napakarilag na bouquet habang nagpo siya sa harap ng kanilang Christmas tree. Siya ay 26. Sabi pa ni Khalil, sabi pa ni Garcia, naglakbay sina Gabby at Khalil sa China at binisita ang mga kasaysayang landmark ng tourist spot kabilang ang Jade Dragon Snow Mountain at Suchi Ancient Town ng Yunnan Province. Ang mag-asawa na 7 taon ng magkasama ay nagbabahagi ng kanilang mga larawan at paglalakbay kasama ang kanilang mga paglalakbay sa Hawaii, Vietnam, Singapore at Japan. Maligayang kaarawan, Gabby Garcia.